sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang barangay sa La Trinidad, Benguet na binabaha, binabantayan sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Sana ay magtungo na kayo sa ating evacuation center para rin po sa inyong mga kaligtasan. Mahigit 4,000 individual inilikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Paulo sa probinsya ng Isabela. 850 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Bugalyon, Pangasinan. 6 na taong gulang na lalaking may autism na napaulat na nawawala, umanaw ilang oras matapos mahanap. At ika-6 na Hobby Expo sa Baguio City, nagbukas na. Ang iniwan nitong pinsala ang pagpulusok sa itinatayuan ng pamilya ng bilangan. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Isang Chinese national at kasama nitong Pilipinong driver ang arestado matapos mahulian ng humigit kumulang 125 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 850 million pesos sa Bugalyon, Pangasinan. Magbabalita Val Dismaya. Arestado ang isang Chinese national at kasama nitong Pilipinong driver sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA at PNP sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Nakuha mula sa van na sinakyan ng dalawa ang 125 pakete ng di umano'y shabu na mayroong bigat na 125 kilo at nagkakahalaga ng 850 million pesos. Isinagawa ang operasyon sa kahabaan ng Romulo Highway sa Barangay Polong bandang 1:00 ng hapon kahapon, October 2. As to yung gaano katagal, medyo may mga ilang weeks din yan kasi marami tayong mga operations na nagawa previously and we were able to track yung mga source ng mga nahuli natin dati. Kaya nagkaroon tayo nitong buy-bust operation kahapon. As to the connection with other syndicates, yan ang part ng ating mga follow-up operations na ginagawa ngayon. Ang mga droga nakasilid sa packaging ng tsaa. Nabawi naman sa dalawa ang perang ginamit sa transaksyon. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung saan nanggaling ang mga droga at kung saan ito dadalhin. As to the source, we are now conducting backtracking investigation. So we are now checking kung paano ito na nakapasok sa atin or kung saan nila nakuha yung suspected shabu na yan. Inaalam pa ng PDEA sa Bureau of Immigration ang pagkakakilanlan ng naarestong 40 taong gulang na Chinese national na mula Cavite, habang kinilala naman ng driver nito na isang 54 na taong gulang na Pilipino mula Zamboanga del Sur. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung miyembro ang mga ito ng isang drug syndicate. Ang mga naarestong individual ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa iba pang posibleng kasabwat at pinagmulan ng malakihang supply ng shabu sa Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News. Nasawi naman ang isang 27 anyos na lalaki sa Ilocos Sur matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang SUV. Ang angkas naman nito sugatan matapos tumilapon. Ang detalye sa report ni Angel Arquero. Sa kuha ng CCTV na ito bandang 9:00 ng gabi kagabi October 2 sa Barangay Puspos, Bantay, Ilocos Sur, kita ang pag-overtake ng motorsiklo na ito sa sinusundang truck.
Bagamat hindi na nakunan ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari, pero sumalpok na pala ito sa kasalubong na SUV. Sa investigation po, yung SUV po is going north po siya. Then yung motor po is sa opposite direction. So nag-maneuver po tong SUV na liliko mag-maneuver sa kaliwa pupunta sana sa gasoline station. Yung motor ay nag-overtake po sa isang truck. So pagbalik niya po sa lane niya, andun na po yung SUV, kaya nagkaroon po ng collision po. Ayon sa investigasyon ng Bantay PNP, papunta sa isang gasoline station ng SUV habang ihahatid naman ng 27 anyos na lalaki na rider ng motorsiklo ang kanyang angkas na 30 anyos na lalaki nang maganap ang insidente. Sa lakas ng salpukan, naipit ang rider sa SUV habang tumilapo naman ang angkas nito. Naitakbo pa ang rider sa pagamutan pero idineklara na siyang dead on arrival. SUV, hindi po niya nakita na may nag-overtake na pala na motor at saka yung motor naman, hindi naman niya nakita po na meron palang SUV. Nagsusuot sila ng helmet pero hindi po sila naglalak ng helmet. So yung tendency po kasi noon, kahit isinuot mo yung helmet, sa lakas po ng impact, talagang matatanggal po yun, ma'am. Nagpapagaling pa ang angkas ng motorsiklo at habang naiuwi na ang labi ng rider sa kanyang pamilya. Nasa kustodiya na ng Bantay Municipal Police Station ang 41 anyos na lalaking driver ng SUV na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Angel Arquero, RNG News. Naigting ngayong binabantayan ng ilang barangay sa bayan ng La Trinidad, Benguet na binabaha. Ito'y matapos isailalim sa signal number 3 ang bayan. Magbabalik sa report, Angel Arquero. Laging problema ng pamilya nila Nanay Anet at ng kanilang mga kapitbahay ang pagbaha tuwing malakas ang buhos ng ulan sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Kaya sa pananalasa ng Bagyong Paulo sa Northern Luzon, inihanda na nila ang kanilang harang sa gate at nilinis na nila ang kanal sa harap ng kanilang bahay. Gumawa kami ng harang. Actually, meron ng isa siyang harang, and then another harang, and then another harang actually. Parang 3 layers yung harang namin just so the water won't go inside. Signal number 3, we don't know. Hangin naman ang basis ng signal, di ba? So hopefully we pray na everybody's safe. Actually, hindi lang kami and manageable lahat ng baha. Pero pagsapit ng tanghali, halos abot tuhod na ang baha sa lugar. Unti-unti nang tumataas ang level ng tubig dito sa isang compound sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Matatandaan nga natin itong compound na rin na ito ang isa sa mga nalubog sa baha noong mga nakaraang bagyo. Kaya ang ilang mga residente dito gumawa na ng paraan para hindi pumasok ang tubig baha sa kanilang mga bahay. Actually, umuulan na and at the same time, kahapon nga nag-conduct din tayo ng pre-disaster risk assessment at na pre-position na natin ang ating mga kagamitan, ang ating human resources sa pagdating ng bagyong ito. Na-enjoin na rin po natin yung ating mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Committees para mag-activate na po sila. Isinailalim na rin sa bayan sa red alert status sa pananalasa ng bagyo. Ngayong araw din na to ay sinuspend din po natin yung klase hanggang o sa all levels dito sa ating bayan. And at the same time, ngayong hapon, sususpendin din po natin yung trabaho natin for all government institutions and facilities in the municipality of Trinidad. Naka-ready na tayo. Sana hindi natin magamit yung readiness natin. But at the same time, yun nga, kailangan talaga natin yung participation and cooperation ng bawat isa. Lalo na at nakita natin yung bagyong ito, medyo napakalakas siya. Binabantayan din ang 6 na barangay sa bayan na madalas bahain. Handa naman ang MDRRMO na rumisponde kung mayroong mga residenteng nangangailangang ilikas. Angel Arquero, RNG News. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Paulo sa probinsya ng Isabela. Relief operation para sa mga nasalanta sinimulan na. Magbabalita, Angel Arquero. Pabugso-bugsong ulan at hangin ang bumayo sa Cordillera sa paglandfall ng Bagyong Paulo. Dahil dito, kaliwat ka ng pagguhumuli ang naitala sa bayan ng Mangkayan. Isinara sa trapiko ang Cervantes Mankayan Road sa Barangay Tabio dahil sa pagguho ng lupa.
Ang sirena ng pamahalang bayan pinatunog para maabisuhan ng mga residente na maghanda. Sa Bontoc Mountain Province, naitala ang pagguho ng lupa sa Malitarp, Barangay Banli. Binabantayan din ang level ng tubig ng Chico River. Isinara rin ang Mountain Province Nueva Vizcaya Road dahil sa pagguho ng lupa sa Aguyo Section sa Barangay Samoki, Bontoc Mountain Province. Rumagasa naman ang putik at bato sa Lias Silangan sa Barlig Mountain Province. Dahil dito, sarado muna sa trapiko ang junction Talubin-Barlig, Natonin, Paracelis, Calacad National Road. Naitala rin ang pagguho ng lupa sa Mayoyaw, Banawe National Road sa Barangay Monggol, Banawe, Ifugao. Charles Nicolimon, RNG News. Sa lagay ng panahon, bahagyang huminang bagyong Paulo matapos nitong bagtasin ang Northern Luzon. Huli itong namataan sa baybayin ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Mayroon pa rin itong lakas ng hangin na 110 km per hour at pagbugso na 165 km per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-northwestward sa bilis na 35 km per hour. Patuloy pa rin makakaranas ang buong Luzon habang papalayo ang bagyong Paulo. Sa taya ng pag-asa, posibleng lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Atin ang alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba't ibang parte ng Northern Luzon ngayong weekend. Susunod, 6 na taong gulang na lalaking may autism na napaulat na nawawala, pumanaw ilang oras matapos mahanap. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mabitong ito. Sa healthy habits ko na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Mahigit 1,000 pamilyang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong Paulo sa probinsya ng Isabela. Relief operation para sa mga nasalanta sinimulan na rin. Magbabalita Angel Arquero. Binayo ng pabugso-bugsong hangin at ulan ang bayan ng Dinapigi, Isabela matapos maglandfall ang bagyong Paulo. Pero bago pa man manalasa ang bagyo, inilikas na ang ilang mga residente. Pinasaya naman ng hangin ang mga puno sa bayan ng Angadanan sa paglandfall ng bagyo. Sa Makunakon, Isabela, inilikas na ang nasa 354 na pamilya o katumbas ng 1,008 na individual. Karamihan sa kanila ay mula sa mga isla sa bayan. Sa San Guillermo, Isabela naman, inilikas ang higit 100 na pamilya o katumbas ng nasa 455 na individual. Galing ang karamihan sa mga residente sa mga bahaing barangay ng bayan. Sa bayan ng Palanan, sa pilitang pinalikas ang nasa 117 na pamilya o katumbas ng 453 na individual. May mga nailikas din mula sa mga bayan ng Angadanan, Benito Siliven, Burgos, Cabatuan, Dinapige, Divilacan, Itiague, Luna, Ramon, Rena Mercedes, Rojas, San Isidro, San Manuel, San Mariano at San Mateo. Hindi naman madaanan ang Malon Overflow Bridge sa bayan ng Benito Soliven matapos tumaas ang level ng ilog. Patuloy naman ang repacking ng iba't ibang ahensya at volunteers ng mga family food packs sa headquarters ng PDRRMC Isabela. Sa ngayon, wala pa, okay pa naman, manageable pa naman yung ating weather conditions sa Isabela. Bagamat may mga ilang parts, lalong-lalo na sa southern Isabela, nakakaranas ng pabugso-bugsong malakas na hangin. Ito'y dahil pa rin sa epekto ng bagyong Paulo. But when it comes sa mga flooding areas, wala pa namang mga nakukuhang mga impormasyon mula sa mga local DRRM natin. Ramdam din ang bagsik ng bagyong Paulo sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Sa bayan ng Dilasag, binaha ang kalsada dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Sa pilitan na rin pinalikas kagabi ng MDRRMO at Coast Guard ang mga residenteng nakatira sa bahaing lugar. Ng lokal na pamahalaan. Ano po, kami po ay nananawagan sa inyong kooperasyon. Hanggat maaari po, ngayon po sana ay magtungo na kayo sa ating evacuation center para rin po sa inyong mga kaligtasan. Binabantayan naman ang level ng tubig sa ilang ilog sa bayan ng Baler. Sinita rin ng ilang surfers sa bayan dahil sa banta ng daluyong o storm surge. Angel Arquero, RNG News. Nahanap na kahapon ang 6 na taong gulang na lalaking may autism. 3 araw ang nakalilipas matapos itong mapaulat na nawawala. Pero kaninang madaling araw, pumanaw na rin ito. Magbabalita Charles Limo. Gamit ang drone, ilang araw na sinuyod ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kagubatan sa Barangay Atok Trail, Baguio City. Ito'y sa pag-asang mahanap agad ang nawawalang 6 na taong gulang na batang lalaki na si Jaren na residente sa lugar.
Huli siyang nakita noong gabi ng Lunes, September 29. Kasi yung mother ang kasama niya sa bahay nila. During that time, so lumabas ng bahay, nakalabas siya kasi na-unlock niya yung back door nila. So, yun, chinek namin yung mga circumstances kung saan possible na lumabas. So, na-check naman dito sa kalsada kasi may mga CCTVs. So, wala. So, yun, talagang yung concentration namin is dito sa wilderness area. Makalipas ang 2 araw na paghahanap, bigo ang mga otoridad na mahanap ang bata. Ginamit na rin ng CDRMO ang thermal camera ng drone para makita ang heat signature ng bata, pero naging pahirapan ito dahil masukal ang lugar. Sa kabuuan, 1 hektarya ng kagubatan ng kanilang sinuyod. Dahil dito, nagpasya ang barangay na magsagawa ng ritual sa pag-asang mapadali ang paghahanap kay Jaren. Parang yung nanawagan lang kami doon kung may nagtatago sa kanya na if possible, ilabas naman para hindi nahihirapan yung parents. So, nag-alay kami ng mga animal. Pagkatapos ng ritual, muling ipinagpatuloy ang paghahanap kahapon ng umaga, October 2. Isa sa mga nakiisa rito ay si Alain at nang magawi ito sa gilid ng creek, dito na niya nahanap ang nawawalang bata. Kung siya sa may dahon-dahon na malalaki, parang nandun siya. Nakuburan siya. Parang nakita ko lang na parang may gumalaw. Kahit tinakbo ko pagka-concop yun nga, positive siya, buhay. At pasalamat sa may kapal. Agad rumesponde sa lugar ang iba pang volunteers at dinala sa pagamutan si Jaren. Natagpuan siya halos 200 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Na-search natin yung area na yun. Pero siguro during that time na nandun tayo sa area, sa creek na yun, baka hindi siya mismo nandun. Baka nakatago siya somewhere kasi hindi siya nakakapagsalita. Nangihina, walang saplot at nagtamulang ng galos sa katawan ang bata. Pero madaling araw ng October 3, pumutok ang isang masamang balita. Si Jaren pumanaw na. Bagamat nagdadalamhati, nagpasalamat pa rin ang mga kapamilya ni Jaren at ang barangay sa lahat ng nakiisa at tumulong sa paghahanap. Charles Nicolimon, RNG News. Malaking hamon naman para sa LGU ng Itogon ang relocation sa mga pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa Virac, Itogon, Benguet. Bagamat mayroon ng loteng nahanap, hindi raw agad maipapatupad ang relocation. Kung bakit, alamin sa report. Noong kasagsagan ng bagyong Emong, isa si Nanay Rosemary sa mga kinailangang lumikas sa kanilang bahay sa Ampukaw, Barangay Virac, Itogon, Benguet. Pinasok kasi ito ng mga bato at putik sa lakas ng ragasan ng tubig. Isa lamang siya sa halos 56 na mga pamilyang naapektuhan ng pagguho, kung saan 19 na pamilya rito ang kinailangang lumikas. Sa laki ng pinsala sa lugar, maging ang mga kabahayang nasa paanan pa ng bundok, inilikas na rin dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Baka masaturate na naman. Mag-mud-flush na naman. So, yun ang isang mismo na talagang babantayan natin. Isa rin sa kinailangang ilikas sa mga mag-aaral ng Akupan Elementary School. Tiniyak na noong una ng pamahalang bayan ang relocation sa mga pamilyang apektado. Pero ang problema, meron namang mga lupa, pero kung minsan mukhang delikado eh. So, may mga report naman kasi ng MGB na hindi pwede. So, yun ang isang tinitignan. Kahit maraming lupa na bibilhin, hindi pumapasa sa standards ng MGB. Pero may isa naman na pumasa doon sa Barangay Gumatdang. Pero under under development pa. So, hindi pa natin alam kung ano ang susunod na gagawin. Although, yung lupa na develop na siya na pwede nang patayuhan. Malaking hamon din daw kung saan kukuha ang bayan ng mga materyales sa pagpapatayo ng mga bahay. Sa ngayon, nakikitira pansamantalang mga inilikas na pamilya sa kanilang mga kamag-anak.
Samantala, isa ring malaking hamon para sa pamahalang bayan ng Itogon ng clearing operation sa gumuhong kalsada sa Sitio Goldfield sa Barangay Poblasyon. Talagang mahihirapan tayo dyan kasi wala tayong paglalagyan sa mga yung mga lupa na nahuhulog, yung mga debris, yung mga walang nagawa na pagtatambakan. So pag sa gilid naman ng kalsada, pupunta lang naman din sa residential. So, ang ginagawa, hinahaul. Pakunti-kunti lang, parang pinapaano na lang sa tubig kung umuulan. Pero kung walang ulan, talagang ihahaul mo yan. Ang problema, wala namang paglalagyan. Parang tinambak sa gilid. Sa gilid na lang? Oo, sa gilid na lang. Meron naman yung iba, kung may mga residente na tambak sa mga lupa, pwede rin pero kulang pa rin. Patuloy namang nakaalerto ang Itogon MDRRMO sa mga posibleng epekto ng Bagyong Paulo sa bayan. Vanessa Bugtong, RNG News. Mahigit 1,400 tourism officers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagtipon-tipon sa Baguio City para sa ika-26 na National Convention ng Association of Tourism Officers of the Philippines na layong palakasin ang kooperasyon at paigtingin ang industriya ng turismo sa buong bansa. Alamin yan sa kwento ni Ron Marana. Sa ika-26 na edisyon ng National Convention ng Association of Tourism Officers of the Philippines, muling nagtipon-tipon ang iba't ibang tourism officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y para mapalakas at mabigyang pagkilala ang ambag ng iba't ibang bayan, lungsod at probinsya sa paglago ng turismo sa bansa. At sa unang pagkakataon, ginanap ito sa Meritus Hall ng Hotel Supreme Mall and Event Center sa Baguio City. Dito, mainit na sinalubong ang mahigit 1,400 mga delegado na lumuhok sa pagtitipon. This is the annual convention of the Association of Tourism Officers of the Philippines. Yun yung ATOP natin. It has been going on since the birth of ATOP 25 years ago. So this is the 26th edition, and Baguio City has been honored to host the 26th edition for the first time after 26 years. And every national convention, we have 3 days of different activities. Isa sa mga lumahok si Ryan na mula pa sa Mindanao at bumiyahe ng 9 na oras para makadalo sa kanyang kauna-unahang ATOP convention. It's my first time to be joining the ATOP, and so far, so good. Ang daming magagandang mga nangyayari and exciting for more. As a tourism officer, this one really helps us to broaden our networks, broaden our horizon, exchange best practices, and of course, meet different tourism champions from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ginanap sa aktibidad ang iba't ibang seminars at workshops tungkol sa pagpapalakas pa ng turismo sa bansa. It's a platform, also a benchmarking for our municipality, since we're just a small municipality and slowly we are developing our tourism sector. So it's a way for us, along with our municipal officials, to adopt the best practices of the other municipalities like us, the municipality of Banate, the home of Kasag Festival. Pag-uwi namin, lahat ng natutunan namin kaninang tanghali at kaninang umaga, parang benchmarking na rin for us at kung ano yung nakita naming maganda na ginagawa ng other municipalities, other cities, other provinces, yun din yung siguro pwede naming iuwi, baunin at gawin at i-promote din sa sarili naming bayan at sarili naming probinsya. Pero pinaka-inaabangan ng lahat ay ang ATOP Pearl Awards 2025 para bigyang pagkilala ang iba't ibang programa sa pagpapalago ng turismo sa bansa. Ang Provincial Tourism Office ng Nueva Vizcaya nasungkit ang first runner-up sa Best Tourism Promotion Video at second runner-up sa Best Tourism Promotion Brochure. Malaking tulong ito kasi it will be a boost really for our local tourism industry. Ang mga programa naman na ito ay hindi lang programa ng government kundi ng mga private stakeholders na bumubuo sa Nueva Vizcaya. So as you all know, Nueva Vizcaya is an emerging destination and we want really to start things right. We
want to showcase the best tourism programs that we have and to prove na kaya din ng Nueva Vizcaya sumabay sa mga iba pang LGUs sa Pilipinas. Humakot naman ng 6 na parangal ang lungsod ng Baguio. First runner-up sa Best Event Hosting for Local Events sa HUC category ang 2024 Spring Festival ng Baguio Filipino-Chinese Community. First runner-up para sa Best Sports Tourism Event sa HUC category ang 2024 Sang-Atan Bike Festival. Second runner-up din para sa Best Institutionalized Culture and Arts Program ang Community Artscape Dugadmi. At first runner-up ang World ICAT Textile Symposium sa Best Event Hosting International Event. 3 parangal naman ang nasungkit ng Pasil Kalinga. First runner-up ang Pasil Terra Madre Festival para sa Best Tourism Month-long Celebration. First runner-up din sila sa Best Local Event Hosting ng Tourism Promotion Board Philippines Immersion in Pasil. At second runner-up ang Pasil Slow Food Community sa Best Community-Based Tourism Award. Ron Maranan, RNG News. Ano ang pagkakaiba ng malversation at plunder? Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Doon pa rin tayo sa investigasyon. Ano ba talaga ang crime that was instigated by the National Bureau of Investigation against 21 key personalities na involved sa flood control. And ang fina-file nila ay indirect bribery and malversation of public funds. Nakita nyo yung strategy ng prosecution, hindi na sila nag-file ng plunder. Dahil ang hirap talaga i-prove yung plunder na kaso. Nakita nyo yung Napoles case, 10 years, 15 years, hanggang ngayon naghihiring pa sila. So ang tingin ng prosecution, mas mabilis pag malversation of funds under Article 217 of the revised Penal Code. And malversation is defined as a prima facie presumption of conversion when an accountable officer cannot produce the funds on lawful demand. So isa kang public officer, responsible ka for money, and you cannot produce the money when they ask you to do so. Although ang plunder ay non-bailable, ganun din naman ang malversation of funds. Under Republic Act 10951 noong 2017, ginawa niyang punishable by reclusion perpetua or reclusion temporal ang malversation of funds, meaning 30 years imprisonment. Therefore, non-bailable din ang malversation of funds, provided na yung nakuha mong amount from government is 8.8 million pesos and above. Actually, pasok silang lahat dyan kasi barya lang yung 8.8 million pesos. So of course, kasama dito, perpetual disqualification from public office at kailangan dito ma-prove na yung public official is in custody or control of public funds or property which is given to them as a responsibility of law. Tapos, kinuha niya, kinonvert niya, merong negligence, nawala yung pera. And ang maximum penalty, sinabi na nga natin dito, is 30 years reclusion temporal. Susunod, ika-6 na Hobby Expo sa Baguio City, nagbukas na. Ang detalye, abangan!
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Sa hati-habis para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulat ng pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.